And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. So ito na nga mga kapatid, nako po. Ito na ang pinakamalaking iskandalo na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, di ba? Itong sila former President Duterte at kanyang grupo, no, kasama si Vic Rodriguez at si Ungab, ay hinaharang nga ngayon mga kababayan itong anomalya, no, na kanilang nakita sa nasabing BICAM report. And masasabi kong anomalya mga kapatid dahil pinatunayan din naman talaga, no, ni Representative Kimbo na meron nga siyang nakitang or totoo nga yung sinasabi nila Duterte na blanco, no, mga blankong pahina ng nasabing BICAM report. So ngayon mga kababayan, dito ako natatawa mga kapatid at nagtataka. Kasi nga mga kababayan, bira ng bira sila Duterte mga kapatid patungkol sa BICAM report na yan na meron ngang tracing pahina na kung saan bakante. Samantalang mga kababayan, ito nakuha ko lang dito mga kapatid doon sa tawag nito sa isang page, no, isang news page sa Facebook na kung saan mga kababayan pinapakita dito mga kapatid, no, na ito palang controversial na BICAM report na may tracing ang pahinang bakante, no, ay isa pala sa mga pumirma nun mga kapatid ay itong si Senator Bongo. Nako, ibig sabihin mga kababayan, meron pong partisipasyon yata itong si Senator Bongo mga kapatid sa nasabing anomalya, no, dito sa BICAM report na kung saan ito yung inuusig talaga nila Duterte ngayon, no, at gusto nilang harangin yung 2025 national budget para nga magkaroon ng reenacted budget na kung saan tiba-tiba si Sara. Pero mga kababayan, meron silang isang problema. Kasi nga mga kapatid, may lumabas na dokumento mga kababayan na isa si Senator Bongo mga kapatid sa pumirma sa nasabing BICAM report. Ayon dito mga kababayan, ayon dito sa ating nakuhang balita mga kapatid, ayon sa ulat ng EDGE Davao, sabi dito, noong Enero 26, 2025, iginiit ni Senator Christopher Lawrence Bongo na hindi niya pinirmahan ang kontrobersyal na BICAM Conference Committee report dahil nais niya munang pag-aralan ang mga nilalaman nito. Pero mga kapatid, ito pa pala, sabi ni Bongo, no? Ito statement talaga to galing kay Bongo. I am currently still reviewing the BICAM report and so far I found a few provision that I have a strong reservation about particularly on the report removal of proposed budget for PhilHealth. I will manifest my findings later during its ratification in the Senate plenary. Sabi ito ni Bongo mga kababayan. Kanya nga lang mga kapatid, no, nabutasan si Bongo dito. At masasabi kong parang nagsinungaling si Bongo dito mga kababayan. Kasi nga ito yung sabi dito. Kamakailan nakakuha ang Pilipinas Today. Ito yung parang news page to mga kababayan sa Facebook, and ito po legit din, no. Kamakailan nakakuha ang Pilipinas Today ng kopya ng BICAM report na may lagda umano ng ilang senador sa kabila ng blankong budget item sa tracing pahinang dokumentong ibinunyag ni Duterte at Ungab. At ngayon mga kapatid, itong BICAM report, no, na nakuha ng Pilipinas Today mga kababayan, kanilang nakita dito mga kapatid, na discover nila na ito pa lang si Bongo mga kababayan, isa doon sa pumirma sa kontrobersyal na BICAM report. Nako po. Nagkabistuhan na mga kapatid, no? Usig ng usig sila Digong, no? Usig ng usig sila Digong dito sa nasabing BICAM report mga kababayan, no? Pero hindi nila alam mga kapatid, ito pa lang si Bongo
ay isa pala doon mga kababayan sa pumirma, no, sa nasabing BICAM report. Nako po. Isa pala si Bongo mga kapatid, no, sa nakapirma doon sa blankong BICAM report. So ang tanong dito ngayon mga kababayan, no, ano ang ibig sabihin nitong nakuhang dokumento na ito, no? Si Bongo mga kapatid, kilala nating dikit kay Duterte yan, 'di ba? At itong si Duterte ay isa ngayon sa tawag dito, isa sa mga umuusig dito sa BICAM report na ito na di umano'y maanomalya mga kababayan at puno ng korupsyon. Yun ang claim sa mga Duterte kasi mga kapatid, no, na itong 2025 national budget ay talagang unconstitutional. Tapos sabi pa nila talagang corrupt, no? Corrupt yung budget sa 2025. So paano ngayon yan mga kababayan? 'Di ba? Paano ngayon yan? Ito palang kaibigan, sanggang dikit ni Digong, dawit pala dito mga kababayan sa BICAM report, no? Isa pala siya sa mga pumirma mga kapatid sa controversial na BICAM report na binibira ngayon nila Duterte. Oh, paano to mga kababayan? At ito pa, itong balitang ito mga kababayan ay binura na po ito. Hindi ko alam kung bakit kung bakit binura ito. Una ko tong napanood mga kapatid kay Dante Maravillas, no. Doon ko una napanood doon sa vlog niya. So nag-research ako. So ngayon mga kababayan, nakita ko nga doon nandun to. Kanya nga lang mga kapatid, noong binuksan ko uli yung page ng People's Tonight, no, kasi sa People's Tonight ito pinublish na page sa Facebook. Tiningnan ko, wala na mga kababayan. No, binura na po. Hindi ko alam kung bakit binura mga kapatid. Pero makikita din doon mga kapatid sa page ng People's Tonight na kung saan kanila nga pong kinumpirma doon na isang si Villanueva sa mga pumirma sa controversial na BICAM report. Makikita din doon sa papel mga kapatid na nandun din yung perma ni Senator Bongo. So ngayon mga kababayan, nagtataka ako, no? Ito yung mga tanong na naglalaro sa isip ko. Paano to ngayon, no? 'Di ba, corrupt kamo yung BICAM report, no? Corrupt kamo yung tawag dito, itong puno kamo ng corruption. I mean, no, puno kamo ng corruption itong 2025 national budget. Paano 'yan? Nakapirma si Bongo. Ibig sabihin ba niyan corrupt din sila? Ito ay nagtatanong lamang mga kapatid. Nagtatanong lamang ako. Hindi ko pinaparatangan na itong si Senator Bongo ay isang corrupt. Pero mga kababayan, mapapatanong ka kasi. Kasi nga, itong kaibigan ni Bongo na si former President Duterte, kasama itong kanyang grupo, ay binabatikos itong 2025 national budget. Samantalang yung best friend pala ni Digong na senator, si Bongo, nakapirma pala. Ay nako. Anyway guys, no, kayo, ano masasabi niyo dito mga kababayan? No, ulitin ko, wala tayong pinaparatangan dito Nagtataka lamang ako mga kapatid. Kasi nga, pinupuna ito ni Digong, yun pala, nakapirma din pala itong si Bongo dito sa BICAM report na sinasabi ni Digong na kinurap at unconstitutional di umano mga kababayan. Ay, nako-comment dyan sa baba mga kapatid, itong mga opinion ninyo patungkol dito sa ating topic ngayon. At pakilike na rin mga kababayan itong ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.